Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ni Mr. J. Sonsa. Sabi niya, Press Yusek Castro must be jumping with joy. Bakit? PBBM and family are headliners on TV news worldwide. So, maligaya daw ngayon si Yusek Castro dahil ang kanyang amo, pati pamilya, sentro ng balita, TV news worldwide. Okay. So, tungkol sa ang balita ito. So, sa mga hindi nakakaalam, sa Hong Kong ngayon, it's SBC ata, basta Hong Kong and Taiwan, and I believe other media, international media organizations, pinick up na yung balita. Ang Marcos family, iniimbestigahan ngayon ng Hong Kong government. Ang Hong Kong government nag-form ng anti-money laundering committee at iniimbestigahan nilang Marcos family sa alleged ill-gotten wealth at saka yung pagbenta ng gold. Iniimbestigahan ngayon. So, yun po ang balita. Nalaman ko ito kagabi through kay Attorney Harry Roque. Ang whistleblower, taga Taiwan. Kaya news sa Taiwan, news din sa Hong Kong. Wala pa akong na-monitor sa other TV networks worldwide. But sa tingin ko, pinipick up na rin ito. At dito sa Pilipinas, I don't know kung may matapang na mainstream media na mag-brought out nito. Tahimik sa Pilipinas eh. Wala. Sa social media lang yan pinag-uusapan. Kailang, baka hindi nila, yung Net25. Yung pangalan ng reporter ng Net25, yung dalaga na, babae na palaging nagtatanong. Okay, so, magbasa tayo ng comments, Marcado GX, ilang oras na binalita sa ibang bansa, Tapos sa Pinas, wala man lang nagbabalita, aray ko. So, yan po. Yan po kaprofesional ang mainstream media. Mga professional journalist sila. Tahimik. Bakit kaya? John Paul Mendoza, few weeks ago, nabasa sa Hong Kong newspaper yan. Di ko lang alam kung bakit walang news na galing sa mainstream media sa Pilipinas. Di nila ibinabalita. Jen Tampule, ang sakit naman oy. Gardo Migano, ganon kabasura at kabulok ang bayaran mainstream media dito sa Pilipinas. Elvis Patnon, o diba tama si Banat Bay? Traditional media, ano kayo ngayon kay Banat Bay? Bing Mayordomo, tinatago dito sa Pinas ang mga balitang ganyan. Yan ang utos sa kanila. Pabanguhin ang pamilyang Ngagba. No more Marcos, please. Emilio Dapiton Jr. Pamilya Kawatan, ang mga senador niyan sigurado mga Team Atienza, anti-clear winner na winner, amo dito sa Hong Kong. J. Aure, kinalaban niya kasi ang mga Chinese na may-ari ng mga pogo. Pinaalis niya dito, kaya gumanti din sila, bangagers. Taste of bittersweet karma. Hala? Posible kaya yon? Miles Santos, baka nawala ng trabaho tatay mo sa pogo, kaya galit ka na pinalis ng pogo. So, bakit pinakialaman ng Hong Kong government yung issue na yan? Hindi ko rin masagot yan. Ang sabi lang ni Attorney Roque sa kanyang vlog kagabi na ang presidente, immune siya from prosecution, immune siya from suit, but he is not immune from investigation.
Kaya ang Hong Kong government, iniimbestigahan. Dahil iniimbestigahan, ilan yun? 350 tons of gold at saka, correct me if I'm wrong, $100 billion na money laundering. Yan ngayon ang balita. So, yung mga nabasa kong post, comments, Marcos Sr., title holder, Guinness World Book of Records na the most corrupt conjugal, basta yung mag-asawang Marcos, yun ang record nila sa Guinness. So, ngayon, ito naman, Junior. So, like, father, alam nyo na. So, ano kaya ang reaksyon ni Yusek Claire Castro dito? Tahimik lang din. Basta, siguro, mainstream media, walang magtatanong, di tahimik sila lahat dito. Kailang ulitin ko, bantayan nila yung Net 25. Baka tanongin yan sa mga press briefing. Kahapon lang ata bumulagta dito sa Pilipinas, kailang matagal na palang last week pa binabalita sa ibang bansa. So, ano pa? Johnson Villar, manhid na po siya, hindi na siya tinablan. Ganon talaga kapag lunod sa polvoron. To, Boy Bitcoin, hoy barbers at Twadcom, ipatawag nyo ang China sa congressional hearing. Jane Losena, in famous BBM, money launderer na ngagbapa, oh my God, I pity the OFWs who must be getting the brunt of this news. Kasi ang mga nasa Pinas, sanay na. Kahit walang sinasabi ang mainstream media, very obvious lahat ang kawalanghian. Kaya, tama. Kumusta kayo dyan, mga kababayan namin sa Hong Kong and Taiwan? Pasensya na kung napapahiya kayo. May nabasa kong news, comments kanina. Sabi ng OFW, noon daw, bilib na bilib yung mga amo nila nung panahon ni Duterte. Kaya very proud ang mga OFWs noon dahil ang mga amo nila saludo humahanga kay PRRD. Ngayon, lalo na itong news na ito, I don't know kung ano nang nangyayari. Paki-comment ka yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, Taiwan at other parts of the world na binabalita ito, ano nang nangyayari dyan. Sana makayanan nyo ang kahihiyan at wala tayong magawa eh. Let's just accept the fact na ganyan talaga, nabudol kasi tayo. Okay.